Hello, magandang gabi. As expected, ayun, inabuso na nila ang kapangyarihan nila. As expected, bumoto sila na may probable cause daw na nagkasala si Sara Duterte sa mga inaakusa sa kanya na ginamit na dahilan para tawagin nila na gumawa ng hakbang o action na pwede maparusahan na sa tawag na akusasyon na impeachment. At ang kasunod na proseso po ay yung yung kasunod na proseso ay yung i-endorso, gagawa sila ng report, i-endorso nila sa i-endorso nila sa sa House Plenary. So gagawa ng committee report. So ang mga anti-Sara nagbubunyi. Yung lahat ng mga sa committee, bumoto sila lahat, 53 sila. May probable cause daw. Kumbaga probable cause, malamang sinasabi na malamang guilty si Sara Duterte. Parang gano'n lang po ang ibig sabihin. At lahat sila bumoto. At pasensya tayo na mga pabor kay Sara ay wala tayong magagawa kasi po yung mga bumoto ay kakampi nila. Gano'n talaga yan. So kaya nga, nagbubunyi ang mga anti-Sara na 53-0, lalo na si Kainso. Diba, Kainso? Bakit nagbubunyi kayo? Kung susuriin mo yung kanilang mga dahilan ay overstretch ang tawag ko diyan. Overstretch sapagkat po ay kagaya niyan. Paano magiging grip threat yung sinabi lang ni Sara na gano'n kung papatay ako, ay may tao na akong kinausap na papatay rin sa inyo. So, yan po yung ang napakalabo nagsasabihin na napakalabo sabihin na yan po ay grade 3. Tapos ito pa nakisawsaw pa ito si Lawrence Defensor na pinakabubong defensor. Hindi raw tinitignan kung nasa criminal code o wala. Grabe daw ang implikasyon kapag ikaw ay nananakot na patayin ng presidente. Itong defensor na to, halata naman na tumatanggap ng pabor kay Sandro Marcos. Kasi lahat sila po nakukumpas na kay Sandro Marcos. Sumusunod na sila. So, ngayon, dahil nasunod nila, pumapalakpak na ngayon si Sandro Marcos sa kanila. Naaprubahan nila, ang kasunod diyan, paaprubahan ni Sandro Marcos ay kailangan one-third, at least one-third ng mga congressmen ay buboto para i-impeach si Sara. Anong one-third? Sabi nila sa computation nila, sa kasalukuyang dami ng mga Congress members ay 106 members. Ang bumoto kanina, 53. So, ang kailangan na lang po ay, ano na lang kailangan? Kailangan 53 na rin lang. So, malapit na. Kayang-kaya nila yan. Kaya, kumbaga, sila po, ang ugali ng tao, yan ang ugali nila na habang sila ay nasa kapangyarihan, nasa poder, talagang ubusin nila yung kapangyarihan nila para na lang sabihin na talagang dapat tanggalin sa pwesto ang mga ayaw nila. Ganun po nangyari. So, kaya ladies and gentlemen, kayo mga kakampi ni Sara, wait na lang kayo, magdasal na lang kayo. Magdasal na lang kayo na walang mangyaring masama. But nevertheless, be comfortable enough na hindi man lamang sila ang bumuboto. Ang boto ng tao ang pinakamahalaga riyan. Kaya
Titingnan natin sa plenaryo, pero may expect pa rin ako, umaasa pa rin ako na impeach nila si Sara at mapupunta sa Senado ang tinatawag na hearing ng kaso nito. So, meantime, bago tayo magpatuloy, ay patugtugin ko muna yung ginawang kanta sa akin ng aking ng isang supporter ko na avid fan ko. Kaya ipapatutugin ko muna bago tayo magpatuloy ng ating konversasyon. Konversasyon na para sa mamamayan. Sana ba yun? Nakalimutan ko na sana yung ating. Nasa ba ito? Sandali lang hinahanap ko lang yung aking vlog kanina. Okay. So habang hinahanap ko, magkikwento muna ako. Ang lahat po na akusasyon laban kay Sara ay nagdesisyon sila lahat na talo si Sara. Una, talakayin natin yung unang akusasyon ng confidential fund. Sa confidential fund, ang pinaka-importanting may probable cause ay kung binulsa ba ni Sara. So, ano ang kanilang ginamit na pamantayan para sabihin na binulsa ni Sara? Yun, klarong-klaro naman, yun yung AMLAC record na pinayagan nila na buksan. At natunghayan nila lahat na mayroong 6.7 billion na dumaang transaksyon sa bank accounts ni Sara at saka ni Mans Carpio. So, ang teorya nila, imposible na wala siyang binulsa sa dami nitong mga transaksyon na nangyari sa accounts ni Sara. Hanggang doon lamang sinabi nila sapagkat po ay wala silang maipapakitang pruweba na nagnakaw na si Sara. Kundi puro puro ang diskarte nila puro inference. So, ang masagot nila naman, hindi nila tiningnan maigi ano ba ang ibig sabihin na 6.7 trillion ang lahat ng transaksyon na dumaan kay Sara at saka kay Mans Carpio. At yun po ay sa taon ng 2006 hanggang 2025. 20 years. So kung 20 years, ganito naman po ang pagbilang ng AMLAC. Pag ikaw po magdeposito ng 1 million sa iyong account dahil sobra sa 500,000, automatic i-report ka. So may report ka na 1 million. Transaction mo 1. Winidraw mo 1 million, mag-i-report ka uli. Ang report sa'yo 1 million. So nagiging 2 million ang total mo. Ang transaction mo 2 transactions. So, dineposito mo uli kasi ginamit mo ang winidraw mo at naibalik naman sa'yo pagtapos mo gamitin. So, pangatlong deposito mo na, pangatlong ng transaction mo na, pero pangalawang deposito pa lang. So, itotal mo yung 1 deposit plus 1 withdrawal plus 1 deposit, 3 million. At 3 transactions na. I-withdraw mo kinabukasan, magiging 4 million, 4 transactions. Sunod na araw, i-deposito mo, 5 transactions na, magiging 5 million. At i-withdraw mo, 6 million na transactions. Sa ang tanong, sa 6 million na transaction mo, dahil sobra sa 500,000, ni-record.
Ang tanong, magkano pera mo? Di ba 1 million lang? Yan po. Kaya ngayon, sa haba ng panahon na umabot sa 6.7 billion, ay ma-imagine mo lang kung paano nag-ikot, pasok, labas ang pera. So ngayon, ladies and gentlemen, ang isa pa po dyan ay paano naman ang mga withdraw ng pera na mas mababa sa kalahating milyon? Hindi yun nasama sa bilang ang kalahating milyon, ang mas mababa sa kalahating milyon. Halimbawa, may 20 na 400,000 na withdraw, hindi kasama yun. So in other words, posibleng mangyari na 2 billion ang hindi nasama sa bilang ng AMLAC dahil lamang sa mas mababa kaysa 500,000 ang transaksyon. Sa suma total, hindi mo pwedeng basihan kung may luhika ka para sabihin mo na ang pera nakadeposito ng ganong kalaki si Sarah at saka si Man Scarpio. So, ang kanilang teorya, ang kinita sa mga kagaya sa confidential fund ay ganun daw ang ginawa. So ngayon kung titingnan mo, kailan ba nangyari ang confidential fund? 2022 na December at saka 2023. Pag tiningnan mo naman ang salin ni Sarah at ni Sarah noon sa 2022-2023 ay hindi naman gaano kalakihan ang pag-angat. Mababa. Titingnan natin mamaya kung may panahon tayo. At kung titingnan mo ang record naman ng AMLAC, 2022 ay wala pang 1 million ang pasok-labas ng pera. Na ibig sabihin wala siyang transaksyon. So kung wala siyang transaksyon, kung titingnan mo 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, ibig sabihin, hindi ko pwede sabihin na hindi nagnakaw si Sarah. Ang masasabi ko lamang ay, hindi mo rin pwede sabihin na nagnakaw at hindi mo rin pwede sabihin na hindi nagnakaw. Pero kung itugma mo, ibangga mo ang halaga ng records niya sa AMLAC, mababa ang AMLAC niya, wala pang 2 million sa isang taon. So paano magkaroon ng pundo na 125 million noong 2022 at saka 500 million or 375 million noong 2023? So hindi mapapaliwanag. Ibig sabihin po, hindi ko sinasabi na hindi nagnakaw si Sarah. Kung sinasabi ko lang, wala pa po, hindi pa sapat ang pruwiban ninyo na sabihin mo na binulsa ni Sarah ang tinatag na confidential fund. Pero ang nangyari, binitbit nila dito sa mga ebidensya ni Trillanes na mula pa nung panahon na may vice mayor at saka mayor siya. Kung titingnan mo naman ang sabi ng Supreme Court, hindi mo pwede gamitin ang mga bagay na ginawa ng isang tao kung ito ay nangyari sa panahon na hindi pa siya impeachable officers. Hindi impeachable officer rather. So ngayon, kung si Sara Duterte ay naging presidente, vice president lamang ng 2022, hindi mo pwede gamitin ang mga record ng deposito sa bangko bago mag-2022. Ginamit nila dito. So, ibig sabihin, talagang sinadyan na gamitin para makapagboto sila ng probable cause na dapat i-impeach si Sara. Yan, boto yun ng committee. Pagdating naman sa grave threat, pinilit nila, nag-decision sila, nag-grave threat na yung ginawa ni Sara sa pagsasabi, pag ako'y pinapatay, mayroon akong kinausap na tao na papatay din sa inyo pag pinatay niyo ako. Kasi kung hindi niyo patayin si Sara, you have nothing to worry. There is no threat. Ang tanong dyan, may nag-i-exist ba ng threat? May namumuo bang pananakot kung hindi niyo patayin si Sara? Wala. So because of the absence of threat, hindi mo pwede sabihin na may grave threat. Tapos si Lawrence Defensor naman, binago niya. Hindi na importante tingnan kung nasa revised penal code. Importante daw,
yung ganong akto ay pananakot daw yan. Paano magiging pananakot yun, Lawrence Mango, defensor? Hindi mo pwede sabihin na pananakot na walang dahilan. Andyan nga, alam mo, abogado ka, nag-aral ka ng self-defense. Self-defense is defined as any act that is performed by a person in defense of himself against the upcoming attack on his person or in his honor. Kung tinatakot siya na siya nakakalam, pinasabi sa kanya na ipapatay siya, that is a legitimate self-defense. Therefore, you cannot use that as a ground for impeachment na sinabi mo na wala ng tiwala ang tao sa kanya. Di ba? Napakabubo ka. Hindi ikaw si Miriam na tita mo eh. Next, ano pang ibang ginamit nila? Ayun, paikot-ikot sila doon sa mga sinasabi ni Sarah na nanaginip daw siya na igorgor niya ay yung gaganin pugutan ng liig si Kuhan, si BBM. Ikwento. Kaya lang naikwento niya sa presscon. In other words, lahat yan ay hindi mo masasabi na may tao ba, may totoo. Kahit sasabihin natin totoo, wala pong krimen na nagsasabi na ang mangyari ay nagpaplano ka pumatay, hindi ka po parusahan niya kasi wala po sa criminal list natin. Wala sa libro yan. Ano pa? So, maliban dun sa ano pang ibang akusasyon nila, yung salin. Sa salin na akusasyon nila, bakit daw hindi ninagay ni Sarah ang sa kanyang salin kung magkano ang pera niya sa kamay niya? Ang sagot ni Sarah sa kanila, nakabaon na yan doon sa personal property. Ang salin po kasi, ganito po yan, may total ka na kayamanan. Ang kayamanan ng tao ay pera, mga propiedad na lupa, bahay, o kung ano pa, at saka yung mga personal property na movables, yung nagagalaw. Nagagalaw mo kagaya ng kotse, kagaya ng alahas, motor, lahat-lahat. So, ang pera mo ay personal property din. Ang sabi niya, doon niya na nilagay sa personal property na item ang kanyang kasunhan. Mali ba yun? Definition ng batas. Ang pera ay personal property. So with that, kahit sabihin na natin, hindi lang nalagay. Pwede mo naman sabihin na total, ibawas mong personal property at ibawas mo yung total na property na sa real property ay kung anong sagot, yan din ang kasunhan. Meron nga siya sa dulo na tinatag na total liabilities, total ng asset minus liabilities. In other words, ino-overstretch nila. O ngayon, medyo may isa magandang example kanina. Gusto ko ipakita yung katwiran ni Marcoleta na Paulo. Tama si Marcoleta. Wala nata kanina. Anyway, ang importante dito po ay talagang minasakir nila si Sarah na walang kalaban-laban. In-overstretch sila ang lahat ng argumento. Nevertheless, mag-vlog na lang ako mamaya para detalye por detalye kung paano. But sa overall, bumoto sila 53-0 kasi unang-una, magtatanong siya, there is a motion to declare that there is probable cause on the committee level that
Sara Duterte must be impeached. Any objection? Sino ba mag-object kung kakampi niya lahat? So, automatic. 53 kakampi niya lahat. So, wala kang magagawa doon. At ini-expecto sinasabi na po nila na si Sandro ang kumakamada, ang nagmamando, ang nag-uutos kung ano ang tapusan na desisyon yan. Dati si Romualdez ang nag-uutos. Ngayon si Sandro Marcos. Ganun po ang nangyari. So, ladies and gentlemen, babalik lang tayo mamaya. Kaya bumuto sila ng 53. Dito, ikot ko na lang. 53-0. Iangat ko dito ang katapusang buto. Ngunit sa harap ng mga sinumpaang salaysay, opisyal na ulat ng COA, PSA, Dito tayo. Hans Legaspi. Madam Chair, I think we have heard enough explanations and By the discussion. way, hindi pala nila binuksan ang BIR, natakot sila. Yung BIR na box, hindi nila binuksan. Pero pakinggan lang natin dito, itong pangtapos na hearing kanina. For the past few weeks. And I think it's time to now go on to the determination of whether there is probable cause in turn for each of the complaints. So, Madam Chair, I move for the determination of probable cause for the Sabalia complaint. There is a motion to declare the existence of probable cause in the Sabalia complaint. Is there any motion, any second? Anyway, political action nila to. Ganon talaga yan. Kahit na may ebidensya ka kontra dyan na hindi totoo yan, tatalo ka kasi politika ito. Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? There is no objection. I understand that this is a unanimous vote, but nevertheless, for accuracy, impeachment complaint, But- both the Sabalia complaint and the Cabrera complaint. With that, we direct the committee Inaw, unified at comprehensive na presentasyon ng mga charges and findings. Consolidation, therefore, I submit, Madam Chair, is not just Ayan, procedural dito na. convenience. So, ayan na. Nagbunyi na sila. Yan lamang po. Ganun na kasimple yung nangyari. Okay. Ayan lang muna tayo. Mamaya, babalik ako. Paki-like na lang po.